Pa rin natin si Dr. Louie Gutierrez, napakagaling na ear, nose, throat, ENT doctor. Matagal na natin kaibigan for many years. Nagtutulong siya sa mga charity patients, training officer ng East Avenue Medical Center. Doc Louie, ito yung mga common problems sa tenga. Pwede po kayo magtanong lahat. Ano bang pinaka-common is may impacted cerumen, may luga, may nakabara sa tenga, nabibingi. Ano ba itong impacted cerumen? Yes, Kuya Willie. Una-una, alamin natin yung mga parte ng ating tenga. No? Meron tayong external ear, middle ear, tsaka inner ear. Okay. Yung impacted cerumen po ay nakikita natin sa labas na bahagi ng ating tenga. Ang tutuli kasi o yung cerumen ay proteksyon ng ating tenga, no? Sa mga foreign bodies, no? sa mga kung ano man na pwede pumasok sa ating loob ng ating tenga. Pero dahil sa pagkalikot natin using yung mga cotton buds at kung ano-ano pang mga pinapasok sa ating tenga, ay naitutulak po natin papaloob itong mga cerumen na ito, itong mga tutuli. So, nai-impact po ito, yung tinatawag natin na impacted cerumen. So, kadalasan ng impacted cerumen, kasalanan natin mismo kaka-cotton buds natin. Tama yes, ba? So, kasi meron pong normal parang way of yung removal. Lumalabas. Opo. Kumbaga self-cleansing mechanism ang ating tenga. At kapag tayo ay ngumunguya, no? Or bumubukas ang ating bibig, gumagalaw yung papalabas, no? Yung ating balat ng ating tenga at naitutulak itong mga cerumen ito papalabas ng ating. Pero kahit anong sabi natin, parang sarap na sarap sila tanggal ng cotton buds na konting dumi. Minsan napapasok, gaano ba kalalim yan? Nabubutas na yung eardrum? Opo, pwede po kasi hindi naman nila natatansya. This is a blind procedure at kapag ito ay naitulak nila, ay maaari pong matamaan yung tympanic membrane or yung itong ating tawag doon, tympanic membrane. Eardrum. Eardrum, yeah. Okay. So, ang gagawin nila, actually, na-interview ko rin si Dr. Jim Di Maguila, isang ENT. Jim. Sa kanya, kay Doc Jim, gusto niya lagyan ng mineral oil, baby oil, for a few days para lumambot-lambot kusang lumalabas. Is that okay? Yes, so I agree with Dr. Jim. Ito po ay pwede natin gawin, no? Kung talaga matigas itong ating tutuli at sigurado tayong tutuli yung problema. Kasi baka mamaya fungal infection pala, lalo lang pong ma-aggravate yung problema sa loob ng tenga. So better, mapacheck up ito sa inyong doktor at yung doktor yung magsasabi sa inyo kung pwede nyo lagyan ng mineral oil o itong baby oil para lumambot yung dumi o tutuli at ito po ay matanggal, no? Manually ng ating mga dalubasan doktor. So, bawal ang cotton buds, ha? Bawal lahat ng mga toothpick, mga alambre na gusto. Kadalasan yung nanay ang nakakabutas sa tenga ng anak, right? Ay, totoo yan. At iba gumagamit ng kutsara. Yung kutsara sa tenga, ha? Hindi ito kutsara. So, may pinapasok bakit sila. binibenta yung mga ganyan? Pang ENT lang ata yan. Hindi naman natin ma-regulate, no? I mean, mabibili mo yan kahit saan, no? Sa Baclaran, Basta sa sabihin Divisoria. siguro, do not use yung mga pang dukot-dukot. Yes, kailangan natin ma-educate. Pero ngayon, Kuya Willie, may mga nabibili na sa mga Shopee Lazada. Yung mga may ilaw pa, no? Kaya minsan sila na mismo yung dumudukot. So, pang ENT talaga to. Pero pag ENT kaya, di ba? May mga sarili talaga pag tayong kayo gamit. mismo, meron kayong dito sa ulo na may ilaw, Yes. kayo mismo nagdudukot. Opo, pero hindi na natin ginagamit masyado yung may dito, yung may ilaw, no? Nalalaman tuloy yung edad natin, Kuya Willie. So, meron tayong mga otoscope na may ilaw. Otoscope na may ilaw. Ito ay tinatawag namin operating microscope, no? Operating otoscope. At Tapos pwede namin may dukutin. suction na kayo, di ba? Mas maganda. Yes, may suction na. Hindi na natin manually dinudukot. May mga nagtatanong, sasagutin natin lahat ng tanong sige nyo. po. Comment kayo. Umuugong daw yung tenga niya. Ano yung anak daw niya, laging may ugong. Anong meaning nito? Unang-una, baka may dumi lang sa loob ng tenga. Baka syempre yung dumi na yan kapag nag-absorb ng water, para kasing esponja yan, no? Kapag ano yung tubig, yung maririnig niya yung paggalaw ng tubig dun sa loob ng kanilang tenga. Minsan naman, baka may problema na sa eardrum or yung tympanic membrane, no? At baka ito ay mabutas, ito po ay maaaring magdulot din ng ugong. Kapag namamaga ang tenga, dumadaloy ang yung dugo doon sa mga blood vessels doon sa loob ng ating tenga, maaaring makarinig doon ng ugong ang ating pasyente.
Bakit daw laging basa ang tenga niya? May lumalabas na luga na lagi, lalo na kung yellow o brown o may amoy, walang amoy. Ano ba mga clues natin dyan? Okay, kapag basa ang tenga, ay malamang meron siyang tinatawag na pwedeng acute otitis media or chronic otitis media kapag matagal na. So, Sa bata to. Opo, sa bata o sa matanda. Pareho kapag Matanda, pwede rin mag-otitis media. Opo, pwede po. Madalas nga lang sa bata, no, dahil yung posisyon ng ating ear canal ay diretso. No? So, madaling pasukan ng mikrobyo. So, madali ito na infection. So, otitis media, infection ng middle ear, at may sipon-sipon doon, dapat ng antibiotics. Pero dapat alam ng doktor. Kaya nga, no? papacheck sa doktor, sila magbibigay ng antibiotics. Correct. Dok, paano daw, lagi daw makati ang tenga niya, may lumalabas na yellow, makating. Yellow. Minsan po ay kapag makate, no, either yun, may bacterial infection, pero madalas, fungal infection. No? Madalas ang tenga either bacterial infection or fungal infection. Tama. So bakit nagkakaroon ng bacterial at fungal infection ang tenga? Anong mga common causes? Oo, kitang-kita nyo naman yung tenga natin, para kasing kuweba yan, no? So, hindi siya na-aerate masyado, lalo kapag madumi yan, no? O kaya laging nagkakaroon ng pamamaga. Pwedeng pasukan yan kapag bacterial infection, lalo na kapag nag-outing. Marami naman nag-outing ngayon. At Ano, madumi yung swimming? tubig. Oo, meron tayong tinatawag na Pseudomonas infection. Papasok yung So bacteria. delikado sa mga beach. Correct, oo. Lalo Yung na mga kapag bata infected. sa kanal nagsiswimming. Naku, mas lalo pang delikado yan kasi maraming pwedeng bacteria. Papasok nandoon, dito. O papasok sa tenga. Ito yung magkukos ng ear infection. Fungal or bacterial. Opo, kapag naman may mga pinapasok kayo na kung ano-ano dyan sa loob ng tenga, pwede rin yung maging transport medium para makapasok itong mga bacteria. Sabi niya, Doc, hindi ako gumagamit ng cotton buds, hairpin lang. Good luck sa inyo. Yung mga bata, may naglalagay ng kung ano-ano sa ilong sa tenga, di ba? Is it Opo, still opo. common? Mga Kasi, rosary alam beads. mo, Kuya Willie, nag-e-explore itong mga bata na yun, no? Siguro mga 1 hanggang 4 years old, nag-explore sila, kaya pasok sila dito sa tenga. Meron tayong foreign bodies na nakikita dyan, sa ilong, no? Marami din tayong mga foreign bodies na tinatanggal dyan, at sa bibig, no? Mga coins, ang dami niyan, no? Yung mga piso, 5 piso, na kinakain, nalulunok. Lagi daw makati ang tenga nila. Meron ba sila pwede ipatak? Pwede na ba yung antibacterial or antifungal otic ear drops? Opo, syempre, kailangan magpakonsulta kayo sa inyong doktor para alam nyo kung bacterial nga or fungal infection. Iba-iba kasi Paano yung itsura malalaman niyan. kung bacterial or Okay, fungal? syempre, Sige, oo. Bigyan natin ng clue. Kasi baka ito, mami, hindi na kayo magpunta sa doktor. yan nga purpose. Kaya nga 16 million followers ko, ayaw nga magpakonsulta lahat yan eh. Yun Kung lang. may libre Sige. doon. Kaya di ba puno tayo sa charity? So, kapag... Kilala ko sila ngayon. Alam ko na iniisip nila, gusto nila makalibre kasi mahal ang bilihin, mahal ang gasolina. Okay, maingay, ha? Sasabihin ko kay Dito Doc Willie ang yung sikreto. libre. Dito ang libre, mabait. Ito, sasabihin ko na sa inyo yung sekreto. Yes. Kapag tumutulok na parang tubig, maamoy, no? Minsan kulay dilaw or kulay green, ako, Maamoy. baka ito ay bacterial infection. Anong amoy? Amoy Malansa na... Bulok, malansa. Bulok, ganyan, oo. Nabubulok. So, ito bacterial ay... infection. Bacterial yan, no? Pero kapag kunwari sinilip nyo at may nakita kayo na parang Bulak. bulak, no? Tapos may itim-itim, no? Hypaean spores. So, Bulak. ito po ay maaring Fungal. fungal infection. Alipunga na ano, hindi ko alam kung sa Tagalog yung ano yan, no? Parang alipunga. Pwede ba dahil sa sobrang linis mo ng cotton buds, nag-fungal or bacterial? Minsan kasi, Kuya Willie, no, may mga history na nag-gather ako sa mga Pasyente. patients natin. Yung cotton buds kasi nila, nasa plastic lang. Or nasa bote na sa walang bote. takip. Ganun So, naman. kapag gabi, pwedeng pasukan dito ng mga insekto na hindi natin nakikita. So, kapag ito ay insekto to ay may dalang mga bakterya, no? At na-ilay niya yung egg, so kung ano man doon, ay magkokosyon ng infection. May sa- pinakita kang pasyente dati, I think ikaw yun, di ba, Doc Louie? Nakakita ka ng ear, ano ba yun? Anong insekto yun? Ay, marami dyan yung mga pulikas ba sa aso yun. Mga, Anong insekto? Ito po anong insekto pumapasok sa tenga? maraming yung mga ticks. Anong ticks? Parang ipis na pa ba? maliit. Yun, ganyan, no? Ay, mga makikita sa aso na maaring lumipat sa tao. So, So sobrang, ano yung buhay pa? Patay na?
Buhay pa. Kasi ito ay sinisipsip nila yung dugo eh. No? So minsan masakit yung tenga pag history, no? Nag-aalaga ng aso, tapos biglang sumakit ang tenga, tapos parang may nakabara daw. Pagsilip namin, merong ano ba tawag doon, yung tick, no? Pulgas, no? Mga tick. So sinisip-sip yung ano. Pwede daw ba castor oil? Baby oil, Lang. okay. Baby oil na lang. Sa So, parang didikit siya, pero kailangan pa rin magpa-check. Mas safe yung yung baby oil. Hindi lang ako magsasabi ng brand. No? Pero safe siya kaysa sa mga virgin coconut oil. So, Meron nga nag-BCO. Oo. Pero mas ano pa rin. Kasi minsan yung mga nag-BCO kay Willie, minsan nagkakaroon sila fungal infection. Dapat yung malinis na sure tayo, yung Opo. quality. Mineral oil, baby oil na non-scented. Walang pabango. Marami nagko-comment ayan, baby daw niya, may 1-year-old, may 3-year-old, may 5-year-old, may yelong lumalabas, kulay dilaw sa tenga. Opo. Ano daw Ayun gagawin nga, nila? Walang pera. Malamang po ay bacterial infection yan sa tenga. No, tawag namin dyan ay otitis media. So, kung walang pera, Antibiotic talaga antibiotic drop. kasi bacterial Pag infection may luga, dapat ba antibiotic oral or antibiotic na ear drops? Okay, pwede pong local antibiotics natin, yung pinapatak, no? Kapag malala, binibigyan din namin ng oral antibiotic. Doc, paano kung masakit yung tenga daw? Bigyan natin ng pain reliever. Anong usual cause yun pag yung ear pain na pag ginaganyan? Ear pain, usually otitis externa yan kay Willie, no? Nagkakaroon ng pamamaga sa external ear. Pero tinatawag na tragal tenderness, no? Kapag pinipindot itong bahagi ng tragus. Ito to, dapat ipinipress Kapag na-press natin yan, isa yan sa mga sinyales, no? Meron tayong signs at saka yung symptoms sa pananakit. Ibig sabihin may problema kayo sa external ear area. So kailangan pasilip nyo yan. No? Baka may sugat, abrasion, kakakalikot, or baka napasukan ng infection. So, meron ba tayong final tip sa kanila? Anong gagawin? Let's say, pag naliligo, pag naglilinis ng tenga, ano ba yung mga bawal? Siyempre, naligo, nababasa yung tenga. O nagkakaroon ng sabon. Kapag hindi natin maiiwasan yan yung ligo, shampoo, naligo. Minsan nga, nangyari nga sa akin, yung mismong parte ng sabon, pumasok sa tenga ko no? Sobrang irritating. Kaya wala naman akong pwedeng gawin, kundi tanggalin yon. So, pinatanggal mo sa ibang pinatanggal ko na sa espesyalista kasi kanina pa ako ganun ng ganun. Ayaw lumabas. Ayaw lumabas, nakadikit kasi yan, no? At delikado. Well, kapag basta meron kayong foreign body sa loob ng tenga at sigurado kayong meron, wag niyong pangahasan na kayo mismo ang magtanggal. Dahil baka po lalo ito pumasok or baka ma-damage yung inyong tympanic membrane. Ang daming kabataan ayaw nila kausapin yung parents nila Naglalagay lagi ng earplugs. Yes. Kunwari nakikinig Earbuds. ng music o yung earbuds. Di ba nakaka-infect yung earbuds na yan? Opo. Well, hindi lang naman kinig ng music, pero ngayon, di ba yung mga online na schooling, Kuya Willie, talagang naka-earpods yung iba diyan. And some of the pods nakaka-irritate po ng ating external ear. Actually, mas maganda pang gamitin yung headphones. Headphone na lang. Para hindi nag-cause ng pressure dito sa Or pwedeng magka-infect din siguro. O kung malinis naman po, hindi naman po nagkaka-infect. Yung mga swimmer, kailangan ba meron sila nitong earplugs para hindi pumasok ang tubig? Yeah, yung iba, naglalagay po ng earpods para mas safer. Doon po sa hindi po nagkakos ng infection yung mismong pads. Tama, yung pads na earpods. Pero kung nangyayaraman kayo, yung isa, merong infection, hindi mo alam, lalo na sa mga call center agents natin, nagkaroon kami ng mga ganyang cases. Hiniram niya, papalitan sila, shifting sila hindi niya alam, meron tapos may luga pala siya. Nagkaroon din siya ng infection sa tenga. Oo. So, yan talaga yung mga common na nakita niyo sa tenga. Correct. Sa mga earring, wala namang problema, no? Marami nagpapa-earring ngayon. Opo, wala kayo nakikitang mga infected. Di ba common yun, infected yung babae? Opo. Kapag tinamaan kasi yung cartilage, no, ng ear, yan, nagkakaroon po ng ang dami ngayon, tophi, puso, no? di ba? Nagkakaroon ng bukol. So, hanggang saan lang pwede mang-earring?
Dito lang po sa 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 soft baba. tissue. Yung iba hanggang Yung malambot, dito eh. So, saan ang bawal? Kapag tinatamaan itong mga cartilage po natin, ito yung matigas na parte dyan, Bawal na. nagkakaroon po ng infection o inflammation. Tumutubo po mga tophi na tinatawag natin. At ito ay kailangang alisin dahil lumalaki ito. Ino-opera po namin. So ingat din dito, di ba? Minsan nag-i-infect yan, di Yung ba? cartilage. Pag yung cartilage. Okay. So, any final tips sa ating kababayan para sa problema sa... May tumitibok-tibok daw sa tenga niya. Pulsating siguro yan, na sintomas. Baka nga po sabi ko kanina, isa sa mga ugong sa loob ng tenga ay kapag namamaga yung daluyan ng dugo, yung blood vessel natin, maririnig na yan. So, pa-check mo na lang yan sa iyong doktor. Oo. Ako rin minsan, pag nagpapa-haircut ako, nangyari minsan, yung buhok ko dumikit sa eardrum. Papasok sa loob. Hirap na hirap yung Opo. ENT ko, I think, Dr. Pontejos. Hindi niya, ang hirap pala yung nakadikit sa eardrum, yung isang maliit na buhok, napakasakit. Oo. Sa tingin ko naman, hindi mahirap si Doc Alfie dyan dahil espesyalista yun eh. Sabi niya, pag hindi ko natanggal ko, operahan ko. Binibiro Kaya ngayon ka ang naman. ginagawa ko, pag nagpapagupit ako, kumukuha ako ng cotton balls. Nilalagyan ko muna dito Tatakpan para mo. pag Oo. gupit-gupit, 'di ba? Pag pumasok yan ang nagiging problema natin. Okay, so dito lang po na sa labas, hindi pwede talaga gumamit ng hairpin at iba pa. Last question na lang, yung mga without offending anybody else, yung mga ear candling or Opo. ano ba tingin mo doon? Well, yung ear candling ay hindi yan ina-advocate ng WHO at ang ating mga societies dahil walang katibayan pa. Alam niyo naman ngayon, evidence-based medicine tayo. And yung pressure na kinikrave nila para masipsip Oo. yung cerumen ay hindi enough para mahigop yung mga dumi sa tenga. So, delikado rin ito dahil may mga cases po tayo nakuha na nasusunog pa yung balat, yung buhok, dahil doon sa apoy na ginagamit dito sa ear So candling. dapat doon tayo sa specialist na katulad mo. Basag ang eardrum niya, butas. Butas. Ano na lang daw magagawa? Usually, kapag maaga pa, ito po ay nagre-regenerate mag-isa. Sumasara, naghihilong. Oo. Pero kapag matagal na, at saka medyo may katandaan ng ating pasyente at malaki yung butas, depende kasi sa laki din ng butas, ito po ay hindi na bumabalik sa normal na itsura. Ito po ay kailangan ng i-repair, yung tinatawag namin tympanoplasty. Kumukuha po tayo ng balat dito sa likod ng ilong, yung nakabalot po sa buto, yung fascia na tinatawag, ito po ay tinatakip natin doon sa nabutas na bahagi ng ating eardrum. Okay, thank you very much, Dr. Louie Gutierrez. Final words sa ating mga kababayan. Namimiss ka na daw nila. Oo. Atin-atin na lang ito, Doc Willie, mga sikreto natin dito. Oo, anong sekreto natin? Pero una-una, huwag niyong kakalikutin yung inyong tenga. Tama. Dahil peligro ang maaaring idulot niyan kapag natapektuhan ng iyong eardrum. Infection, bacterial infection, fungal infection. Okay? So, maliban dyan, yung pandinig nyo, maaaring manghina ang inyong pagdinig. Lalo na kapag kayo po ay nagkakaedad, mahirap po makipag-communicate. Hindi nyo kami maririnig ng Doc Willie kapag sira ang iyong tenga. Okay. Makikita ka, Doc Louie, sa East Avenue Lung Center. Ano yung mga center? Well, sa East Avenue Medical Center, yun po yung main hospital natin dito sa Lung Center of the Philippines at sa Jesus Delgado Memorial Hospital. Dr. Louie Gutierrez. Thank you so much. Maraming salamat po. God bless.